guys, welcome in this channel. It's a general reading for collective your energy at this time. Magician, Page of Swords, and Ace of Swords in reverse. Gemini, Libra, Aquarius. Kompleto na yung tools. And interesado ka, meron kang pinagkaka-interesan eh. And you're passionate about it. Na kompleto na yung tools mo sa kung saan ka man interesado na gawin o umpisan o gusto mo i-pursue. But you're not victorious. Natenga ka. Temperance. Actually, hindi ka pa nag-umpisa. No? Hindi ka nagtagumpay na makapag-umpisa. Yes, interested ka. Kompleto yung tools mo. You can start, no? You can start to turn it into reality, but hindi ka nagtagumpay na makapag-umpisa. Umpisahan mo yan. You're passionate here. Kasi may color ng parang liwanag, no? Parang color of passion, and you're rooted. Dominant yung black dito. Pero maaaring nga dahil hindi ka pa nagsaksid o hindi ka naging victorious na maumpisan yan, na magawa yan, na umpisan mong gawin yan, it's because possible ina-align ka pa lang. Kaya sa ngayon ay hindi ka pa nagtagumpay na maumpisan yan, no? Maring ina-align ka pa lang na gumawa ng pamilya, o ina-align ka na bumuo ng pamilya, bumuo ng masayang buhay, fulfilling life, happy life, no? Contented ka na buhay. And of course, the magician dito, clarify natin. Hindi daw to kompleto ang tools na sa magician dito, pero hindi din capable eh. Witchcraft pala yan. Witchcraft. May gumagawa sa'yo ng witchcraft na very interested talaga siyang gumawa ng witchcraft pala. So, kailangan ko i-clarify talaga, please, sa guide ko. Witchcraft daw yan, no? Witchcraft. May gumagawa sa'yo ng witchcraft. And alam mo yung passionate siya and very interested na gawin ka ng witchcraft, pero hindi nagsasucceed. Hindi siya nagtatagumpay, hindi victorious yung kanyang ginagawa. Yung kanyang witchcraft ay tenga. So see, yan pala. So yes, tenga yung witchcraft niyan. Yung atake niya ng witchcraft sa'yo, tenga. Kumbaga, hindi nagtatagumpay na tenga. Kumbaga, hindi nakaalis sa kanya yung mga attacks niya, yung mga ginagawa yung witchcraft against you. Hindi siya napang-atake. Hindi siya nakakaalis sa kanya. Hindi nagtatagumpay. Hindi nasisend sa'yo. Hindi nakapekto sa'yo. Hindi tumatalab sa'yo. Ganun ba natenga yung kanyang witchcraft. Yung ginawa yung witchcraft sa'yo. Yung ganun.
So, witchcraft daw to. Yung The Magician dito, hindi yung kumpleto ang tools, okay? Kasi minsan, depende sa kung ano yung ibig sabihin ng God, ng guide ko. Actually, yung sa God ako nagsisik ng guidance kasi siya ang nakaalam ng lahat eh. So, yan. And, hindi ko na kailangan explain. Basta. So, yan. So, see, itong pamilya na ito. Pamilya, it's a family na masaya sila. Contented naman sa buhay nila. Saan? Contented sila sa ginagawa nilang witchcraft. Masaya sila. Hindi naman sila masaya sa ginagawa nilang witchcraft. But, kung para sa kanila fulfilling yung ginagawa nilang witchcraft o mga spiritual na ginagawa nila. Fulfilling. Sa ngayon, nabuhay pa sila. Pero afterlife, puro na yun sila pagdurusa. Kasi bakit? Mas lalo yan sila pinapa-excite at parang ginagawang positive at in-inspire, no? Ng fallen angels, ng evil forces na gumawa sila ng mga ganyan. Sino bang natitempt niyan? Di ba si Beelzebub ang naka-assign dyan sa pag-tempt sa mga tao na gumawa ng witchcraft? Bakit tinatempt ni Beelzebub ang mga tao na gumawa ng witchcraft? Kasi, alam niyo kung bakit. Isa yan sa napakalaking kasalanan. That's evil doing, demonic. Pag yan ang gawain mo, you're dealing with demons. That's demonic na gawain. And, alam niyo kung anong hatol ng God yan? Anong warning ng God sa Bible yan? Ang mga gumagawa ng witchcraft and sorcery, doon ilalagay ang kaluluwa nila sa portion na lake of fire and sulfur. Kaya nga, todo effort, no? Yung mga fallen angel. At si Beelzebub ang naka-assign dyan na mag-tempt sa mata at yung mga, syempre, mga legions niya, mga niya, galamay niya. Para makuha nila yung kaluluwa ng mga tao na yan na gumagawa ng witchcraft para mahatulan ng God sa impyerno. Kasi gumagawa sila ng witchcraft eh. Sige sila gawa ng witchcraft eh. So ayan, fulfilling daw para sa kanila. Eh, choice nila yan. Afterlife, wala naman silang ibang sisihin. At sila din naman ang magdurusa niyan sa kanilang buhay, no? Sa ganyang gawain. So, ayan. At least ay importante. Hindi naman nakakarating sa iyo. Tenga, yung ginagawa na ng witchcraft, hindi nagtatagumpay. At hindi tumatalab sa iyo. Hindi nasisend sa iyo. Hindi nakapekto sa iyo. So, that's good, no? Para sa mga people of God. Yun na yung mga people of God, hindi sila gagawa ng mga ganyan. Kahit na sabihin na natin kung may mga gumawa man dati, tumigil na nung alam na nila na nung winarning na sila o nung alam na nila na yan ay hatulan sa impyerno at pinili nila yung maging mabuting tao at ang sumunod sa rules ng God na maging obedient na at maging mabuting tao na. So yan. Ito next na darating sa'yo. Coffin. Hindi daw ilalagay sa coffin itong Queen of Wands in reverse na to. Akala ko ilalagay sa coffin. Nasa coffin na daw yung Queen of Wands in reverse na yan. Yan ang darating sa'yo. Nasa coffin, baka vampira siya. Kasi kung ilagay siya sa coffin, mamamatay, di ba? Nasa coffin daw. Tapos darating sa'yo, baka vampira. May vampira. Actually, si Queen of Wands na ito, nasa coffin siya ngayon. Queen of Wands in reverse. Nasa coffin talaga. Exact na coffin.
Yung coffee na yan dyan, no, sa, yung ibig sabihin ng God dyan, ng guide ko, syempre sa God ako nagpapagaide. Ano daw yan, kabaong talaga yan siya na coffee. Yung dito sa reading na to ha, yung ibig sabihin dyan. Nakakabaong na daw yan. Hindi siya yung protected. Hindi nakakabaong na yan kasi patay na yan siya. Si Queen of Wands na yan in reverse. At pa-clarify ko itong 7 of Wands. Hindi defensive eh. Kundi, hindi mo na kailangan maging defensive pa. Kasi bakit? Yan ang gumawa ng deceit sa'yo. Malamang. Hindi. May ginawa to. Hindi. May ginawa to. Yan ang nang-atake sa'yo. Yan ang nang-atake sa'yo. I don't know kung ano ginawa niya. No, basta may damo, no? May ginawa itong mga pahide. No? Pahide. Something na evil siguro or scheme or tricks. Hindi daw disite. So, maring tricks or scheme. No? Okay ba yung scheme sa disita? Moon, pahide. No, yung ginawa niya. Nasa kabaong daw ito ngayon. So, maring mabalitaan mo na lang. Mabalitaan mo daw yan. Patay na siya. So, balitaan mo daw agad yan. No? Napatay na yung si Queen of Wands. So, malalaman mo kung hindi mo alam na kaaway yan siya. Yan ang atake sa'yo. Kasi yung mga yan, baka akalain ng iba ay kaibigan pa nga, no? Mabuting to kasi yung mga ganyan. Patalikod nga at patraidor yan sila mga atake guys, yung mga evil. Yung evil ng mga tao. Hindi yan sila prangka guys. Mga patalikod at mapagkunwari pa ngayon eh. Basta may warning ang ganyan sa Bible eh. About sa mga ganyan eh. Mga ano yan sila guys, mga pahide tumirada. Basta ganyan sila, hindi talaga mapagkatwalaan yan. Siyempre, nakikita ng God yan. God na nakakita ng mga ginagawa nila kasi parang katulad ng mga psychopath. Diba? Mapahide yung kanilang ginagawa. Basta ganyan yung mga evil talaga. No? Ganyan yan sila guys. And of course, sinungaling. Kaya kay Satanas. Diba? Yan ang hari ng kasinungalingan, Satanas. So that's why yung mga evil din, yung mga kampo na kadiliman ay milig talaga magsinungaling. Kahit tao na evil ay, ayan, yan ang isang sign ng evil eh. Sinungaling, milig magsinungaling. Wala akong pinaparingginan, sinasabi ko lang totoo. Alam ko madaming sinungaling. Kaya magbago. Kasi isa yan sa hatulan ng God sa impyerno ang kaluluwa, yung mga sinungaling. Basahin sa Bible. Sumaya mong sinungaling ka. Hatulan ka ng God sa impyerno. Bakit? Pamarisa siya sa Satanas eh. Satanas ngayong hari na kasinungalingan tapos gayahin niyo pa. Masama kasi yan. So yan. Kaya hindi ka na maging defensive. May ginawa tong paatake sa'yo na naging defensive ka na kailangan mong depensahan yung sarili mo. At protektahan mo yung sarili mo. Kasi inatake ka niya. Pero ayan, nasa kabaong na daw siya guys dahil patay na siya. Okay? Oh, ibig sabihin, hinatulan na ito. No? Hierophant. Hinatulan na ng kamatayan. No? And of course, dahil scheme and katraiduran yung ginagawa niyang pahide, no? Or tricks. Something evil. No? Yung ginawa niya sa'yo. Evil. Natake ka niya. Baka hindi mo akalain na siya nang atake sa'yo kasi yung mga ganyan, hindi yan sila yung mga klase ng tao na prangkahin kapag galit sa'yo. O kaya pag nainis o nainggit sa'yo o mayroong greediness nila. Atakihin ka nga ng patalikod, ng pahide. Basta ganyan yan sila guys, mga evil. No? Sa mga hindi aware dyan. Basta ganyan yan. Basahin sa Bible, magbasa kayo ng Bible para mabasa niyo yung ano doon, yung warning ng God about sa mga evil ba. Para madagdagan yung mga kaalaman ninyo. Kasi
May warning yan doon, yung God about sa mga evil na ganyan. Kung ano yung mga palatandaan, no? Na you should stay away from those, sa mga ganong klase ng tao. May mga warning yan eh. May mga sign yan eh, kung ano yung klase ng evil. Pero kung ano yung klase ng tao na evil, kung ano ba yung evil, kung ano yung mga signs niyan. Yan. Kasi yun talaga ang best way, no? Para maiwas, no, sa kanilang mga trap, scheme, deceit. Iwasan na lang yung makipagsalamuha o makipag-usap o makipagkaibigan kasi magalingan sila maglagay ng mask, magkunwari, yun pala traidor na kahit wala ka pang ginagawa dyan. Iba nga kaibigan nila at best friend pa nga nila, yun pala yung gumagawa sa kanila ng witchcraft. Dahil nainggit pala kay Masedong pamilya nung kaibigan niya. Ahas. No, ahas, hindi lang ahas, kundi ay napakasama. Dahil lang masaya ang buhay ng kaibigan niya. Meron yan, napanood doon sa YouTube. Meron pa, madaming ganyang pangyayari. Napaka-injustice nun, guys. Yung ganun. Tama yun. Ako, nakaka-realize ako ng pagkakamali ko sa akin, no? Pero, yung sabihin mo ako mang una, yun sa akin, hindi ako nang una, guys. Pag unahan lang talaga ako, na alam kong sinasadya na talaga, guys. Para ritarin ako, galitin ako, bastusin ako, na hindi ako bayaran, no? Pag may utang, ganun. O kaya ay ginagawan ako ng deceit, doon talaga ako nagagalit. O kaya, basta doon ako nagagalit kasi naghangad ako ng hustisya. Pero ganoon pa man, nangingi ako talaga ako ng kapatawaran sa God kasi alam kong mali pa rin yun nung gumaganti ako at mga bunganga lang ba. Kasi doon ko na ilalabas yung galit ko ba kasi ginagawa nga ng injustice. Para sa akin, napaka-injustice kasi yung ginagawa ng iba eh. Kaya grabe yung bunganga ko dahil siguro may palipadangin ako dati pa. Kaya alam mo, may pagka-irritable pagka may mga, alam nyo, palipadangin. May witchcraft. Pero nahingi pa rin ako ng pasensya sa God at nagsusuri ako. Sinasabi ko lang, tanggalin lang sa akin yung mga papa-irritable at yung pagiging vindictive ko ba kasi may pagka-vindictive ako. So, ano nyo ang gawin ninyo, no? Sakali na nakaramdam kayo, kahit yung inggit, nakaramdam kayo ng inggit o nagiging greedy kayo, pwede kayo manalangin na tanggalin sa inyo yan, no? Kasi yan ang parang nagiging makasalanan kayo dahil dyan, no? Natulungan kayo matanggal yan sa inyo. So, ganun din yung ginagawa ko. Pero actually, hindi naman ako yung klase ng tao na dati pa. Hindi naman ako yung gumagawa ng deceit or scheme. Hindi naman ako yung gumagawa ng alam niyo na, salbahin sa kapwa o deceit or scheme dahil sa inggit o dahil sa greediness. Basta ganun, hindi naman ako ganun. Pag-unahan lang talaga. Pero mali pa rin yung gumanti kahit sa bunganga ba. Pag gumanti kasi pag gaganti ako kasi dati, matindi talaga ako. Guys, grabe, baratat talaga bunganga ako. Talagang buhos ko talaga emosyon ko. Para sa akin, injustice ginawa sa akin. Pag nailabas ko na, wala na. Kalma. So, ayan. Ganun daw yan, no? So, wala namang perfect, pero yung mga una-una ako gagawa ng scheme deceit sa kapwa, pero yung mga ganun ba at iba pang pinagbabawal ng ganun, talagang napaka-injustice dun. Hindi talaga tama yun, guys. May namatay pala. Pero baka siya na to na hindi nag-succeed, no? Siya na nga yan. Hindi siya nagtagumpay.
At namatay pa siya. Mm. Hindi na bumalik sa kanya eh, kung bakit siya namatay. Hindi naman siya pinatay ng God eh. Si Jesus Christ ang pumatay dyan. Huwag yung tawagin si Jesus Christ na criminal, killer. Mali, demonyo itong pinatay niya, kaya nga pinatay niya eh. Kasi hindi yan papatayin ni Jesus Christ kung mabuti ang kanyang gawain, kung hindi siya gumagawa ng evil. Evil nga yung ginagawa niya against you eh. Baka sabihin ng ibang viewers, ay bakit ang sama ni Jesus Christ, bakit niya pinapatay ang tao? Kung mabuti yan siya, hindi yan siya papatayin Jesus Christ. Kung hindi injustice ang ginagawa niya, kung hindi siya gumagawa ng evil, siguro sobra na din. Kumbaga malala na yung ginawa niya at hindi siya tumitigil. Hindi siya nagbabago. Kaya pinatay na. Dahil hindi ka tatantanan niya at yung iba pang sinasalbahin niya. Yung ginagawa niya ng evil. Kasi yung mga ganyan, parang walang sense of right and wrong, yung mga ganyan yung gumagawa ng evil sa nardingan. Kaya pinatay siya ni Jesus Christ. Si Jesus Christ sa mismo pumatay dyan. Huwag na kayong magtaka, huwag na kayong magtanong kung saan napunta ang kanyang kaluluwa. Kasi pag maganyan ang ginagawa, automatic, impyerno yan siya. Kaya sa mga buhay pa na pwede magbago, ay magbago na. Piliin na maging mabuti, maging righteous kung pwede. Kasi, ano sabi Jesus Christ? Only righteous souls ang mga nakapasok sa langit. So, kung hindi ka righteous, kung hindi mo nagawa, kung hindi ka nagbago na hindi mo nagawa maging righteous, hindi ka makapasok sa langit. So, kailangan mo maging righteous. Pero kung mahirap, kahit yung maging kind-hearted muna, tanggalin yung mainggit, yung pag-iingitira, huwag na gumawa ng scheme. Disit pa, kahit pantunti ba? Maging affectionate naman sa kapwa, sa mga hayop, ganun. Pero rin kabutihan sa puso. Kasi, ikaw din na mag-reap ang reward niyan afterlife pagka pinili mong maging righteous ka. Kasi isipin nyo, ang reward nun pag righteous ka, if you have changed na naging righteous ka, namuhay ka na na righteous ka, masisave ang soul mo. Hindi lang yun, makapasok sa langit ang iyong kaluluwa. Hindi talaga madali makapasok sa langit ang kaluluwa ng tao. Kailangan righteous. Kasi, yun na nga, yung sabi ni Jesus Christ. Ganoon talaga, may rules talaga ang God eh. So, ganyan talaga. Kasi God's ways are different from human's ways. Sabi ni John the Baptist. So, if you want to be saved, change your heart. Paano i-change your heart? Huwag maging evil na. Tanggalin yung evilness sa heart. Huwag maging itira. Huwag maging greedy. Huwag maging scheming. Huwag maging deceitful. Instead, maging kind-hearted, affectionate, loving. Hangarin ang tumulong sa mga victim, kawawa. Huwag mamiste. Ganon. Di ba? Maging mabuting tao na. Ganon. Maging kind-hearted na. Maging empathetic na. Ganon ang pag-change. Ang dati, cold ka. Hindi ka empathetic. Gawin mong affectionate yung puso mo, empathetic. Pero wag ka lang magpa-salbahe sa iba kasi may mga madami ang hindi nagbago. Madami ang, alam niyo, ang gumagawa ng evil. So, kailangan pa rin nating depensan yung sarili natin. Kasi, nandito tayo sa mundong to at madaming evil dito. Hindi lang tao na mayroong mga evil dito. So, let's see.
Huwag kayo magtaka kung bakit ganyan yung mga readings ko. Kasi ang guide ko nga dito, God. Sa God ako napapag-guide at ito ay mission ko naman. Bakit ko nasabing mission ko? Sinabi ng God sa akin ni God, si Jesus Christ. Bata pa nga ako, pinapakitaan ako ng vision ng God. No? Simula pagkabata ko pa. So, yun talaga. Kaya, connected, alam ko connected ako sa kanila. So, ito ang next na mangyari sa'yo. Magiging komportable ang buhay mo. Magiging stable ka. Magiging secured. Wow. Magiging komportable. Pwedeng maging wealthy ka na. No? Masagana ng buhay mo. May hawak ng coins. Mas stable and secured ka na financially. Komportable ng buhay mo. Parang yayamanin na. Kung hindi ka pa yayamanin, ay maging mayaman ka na, ganun. Wala masama sa pagiging mayaman, kung lalo na kung bigay sa iyo ng Diyos yan at pinaghirapan or pinagsikapan mo, no? O kung makapag-put up ka ng negosyo, wala masama dun eh. Kung kikita ka sa negosyo mo eh. Ang masama yung mainggit ka sa kapwa mo na kumikita, na masaya. Hindi kailangan mainggit sa kapwa eh. Pwede ka namang magsikap, di ba? Ganun yun. So, storm warning. Meron ding, I think, kasali ito eh. Clarify ko para. So, kasali nga yan siya. Merong storm warning. Sabihin may warning dito, no? Ewan ko. Ano yung storm warning niya? Meron dito na naka-recover na from isolation or yung in a hermit mode or yung in-isolate niya yung sarili niya o naging aloof or nag-introspecto, naka-recover na siya. And hindi na siya nag-aantay. Pero restricted pa to. So, yan ang papasok. Intention niya sa'yo maging unstable ka. Or kung may karelasyon ka, maghiwalay kayo ng karelasyon mo. Clarify natin. Ang maging unstable ka. Yun nga. Yun ang intention niya sa'yo. Gawin kang unstable. Siguro lalo yung isipan mo. Isip pati yung atake ng mga yan. Mga evil. Kaya nga, sa ano sabi ng God? Yung mga kampungan ng kadiliman like witches and wizard, inoppress nga nila daw yung people of God. Yung mga people ng God, of course, yung people of God hindi gagawa ng mga ganyan. Hindi na gumagawa ako ng bago na okay. Kaya, pag nagbago na hindi gumagawa ng mga spell, orasyon, ay lalo kung naging mabuting tao na, pinili ang maging righteous, ay, of course, maging people of God yan, malamang. I'm not sure. Pag pinili ang maging mabuting tao na at iwasan ng paggawa ng masama, kumbaga, they stop keep sinning, they stop keep doing evil, yung mga ganyan. Malamang sa malamang maging people of God na. Yung mga atake na, may mga atake man sa kanila, yan ay kampo ni Satanas. Yun na yan. Basta, yan ang mga nang oppressed ng people of God. No? Yung mga evil na yan, no? Parang nag-introspecto eh. So, madaming kaaway dito, no? Minsan nga, hindi mo akalain kaaway pala. Pangiti-ngiti. Parang demon niyo talaga. Yan ang kanyang intention. Maging unstable ka daw.
Nainggit daw to sa'yo. Evil. Nainggit daw sa'yo. Kaya gusto niya maging unstable ka. That's why may storm warning, may warning ang God sa'yo na may ganyan paparating. Para ready ka. Para aware ka na ay atake niya to kung sakali mo maging feeling unstable ka ba. O yung isipan mo na gawin niya unstable, lalo kung hindi ka makatulog, gano'n, kung na-insomnia ka, atake niya to. Pag ganun ka. Hindi yan siya tao. Okay? Hindi to tao. Ano to ibang nila lang. Let's see. Elemento siya. Nainggit siya sa'yo. Elemento. Kahit elemento, nainggit pala sa tao. Sipin yun. Nainggit siya sa'yo. May sarili silang mundo. Bakit? Binabantayan yung kilos mo, buhay mo at maingkit. May tililing siya. Ang problema sa kanya, bakit kasi bantayan yung kilos at galaw mo, ang buhay mo, ang buhay ng iba, no? At mainggit. Para hindi mainggit, bantayan ang kilos at buhay ng iba. Huwag ikumpara ang sarili. Pag siya'y natulan ng God, itapon sa abyss, itong elemento na to, suli ang pagsisisi niya. So, let's see. Basta may warning, no? Hindi lang kayong ginagawa ng deceit. Pati ako din. Ginagawa din ako ng deceit. Hindi lang tao na mga evil. May mga elemento din. May mga fallen angel pa nga eh. Siyempre, mga kampo ng kadiliman. Ganun. Pero, hindi ko na kailangan gumanti pa. Sinabi ko na yun sa God na hindi ko na kailangan gumanti pa. Siya nang bahala. Yan. So, yan. King of Earth. Kasi na-matured na din yung isipan ko kahit pa paano. Kaya, hindi ko na kailangan gumanti. Bahala na yung God. Siya naman nakakala kung sino-sino yung mga gumagawa ng deceit or evil sa akin yun. So, yan. King of Earth. Ito yung energy, ano kayo? Practical, hardworking, stable, secure, grounded. Kasi siguro gusto kang gawa ng deceit, no? Nitong deceit or something na evil, atake, nitong elemento kasi naiinggit siya sa'yo. Kasi nakita niya hardworking ka, stable, secured, namuhay ka ng abundant, prosperous, o passionate ka sa work mo, kung nagdinegosyo ka, magaling ka sa negosyo, o kung ano man yung work mo, ganun, a good provider ka. Tingnan nyo, kahit elemento may gitiro, no? Gitira. Kung babae o lalaki to. I don't know. Babae o lalaki o elemento, I don't know, ha? Hindi ko kinlarify kung babae o lalaki yan. Basta nainggit yan sa'yo yung elemento na yan. Deceit. Lumalabas ang deceit dito. O gagawan ka niya ng deceit. Pero naka-restrict siya. Naka-restrict pa siya ngayon. Pero gagawa siya ng deceit. Paano siya makagawa ng deceit kaya, no? Yung gagamitin niya, utak niya. Kasi di ba naka-restrict siya? Yung katawan niya. Baka yung katawan niya lang, no? Pero ang gagamitin niya, utak niya.
Actually, gagamitin niya siguro kung may kapangyarihan niya kasi elemento. Yun na yun siguro, no? Basta ganun siya. No? Passionate pa naman ang mga atake talaga siya kahit naka-restrict siya. Dahil sa inggit niya. Oh my gosh. Ba't ganun? Kasi kaya nga may kasabihan, the root of all evil is envy. Pero you know what? Yan ang number one din na pagpahamak ng kaluluwa ng tao man o elemento. Ano, yun lang. Sa impyerno, yun ang root of all evil eh. Dahil sa inggit, yun yung mga nagagawa nila. Very injustice. Kaya ay natulan ng God kasi gumagawa sila ng mga injustice. Ito kapaw, emotion and intellect. So, powerful kasi may face ng dragon. Strong, courageous, ang iyong emotion and intellect right now. Kasi siguro nainggit ang elemento na ito. Pero kung sa bagay, wala siyang karapatan na gumawa ng deceit sa'yo o mga tao sa'yo. Dahil nainggit siya. Wala siyang karapatan, wala siyang right Very injustice yung ginagawa niya Kaya nga, very injustice talaga. Injustice. May papasok sa buhay mo. Ito yung magme-message sa'yo. Ito yung, pero unbalanced yun. Unstable. Si King of Pentacles in reverse. Pwedeng pa-message o patawag o puntahan kanya mag-travel kasi 8 of Wands. At makipag-ayos. Dahil nawala na ng patinga sa kanya. Or dahil gusto yung makipag-ayos. Dahil hindi siya balance. Kaya mag-message. Hindi sa mag-message siya para mabalance yung emosyon niya, no? Hindi siya mag-message. Tatawag. Hindi. Meron siyang hindi pa travel to. Meron siyang isi-send sa'yo. Pero hindi message, hindi tawag, hindi siya mag-travel papunta sa'yo. Ano kaya? Baka atake din. Maganda siguro itanong ko yung love life, no? Kasi puro mga atake itong mga, siguro warning yan siya pa rin. Let's see. Kung sa Gmail daw. May Gmail ka? Email. Mail. Gmail. Through Gmail. Email. Gmail. Through Gmail. Hindi siya sa text na message from na ganun. Basta through Gmail. I don't know. Baka pa ano ba? Wala naman atang video call sa ano Pero basta through Gmail. Pwede rin kasi dun sa Gmail.
Yan, Gmail, di ba may Yahoo pa nga. Pero hindi na uso yung Yahoo, di ba? Gmail, through Gmail. Sa Google. Ay, Google. Basta, Gmail, through Gmail. May isisend to sa'yo through Gmail. So, hindi to atake, okay? Basta may isisend siya sa'yo through Gmail. At mukhang may distance, lumabas yung 2 of Wands kanina. Mukhang galing sa malayo, baka sa malayong lugar to. Galing yung isisend niya sa'yo through Gmail. I don't know kung ano yan siya. Okay? Kung ano yung isisend niya sa'yo. See. Naku, umiyak na naman si batutinang makulit. May offer tong Cup of Love. Cup of Love, may offer siya sa'yo. May isasend siya sa'yo through Gmail or sabihin sa'yo feelings niya. Pwede din. Pero mukhang Page of Pentacles in reverse. Hindi siya hindi consistent eh. May send siya sa'yo na para hindi na maging consistent yung para hindi na magtuloy-tuloy yung stagnant ka. Meron siya sa'yo isisend para hindi na magtuloy-tuloy na stagnant ka. Got it? I got it. I got it. Ayun. Malaking bagay ito sa'yo para hindi ka na mastagnan. So, isa pa, huwag maging bitter sa iyong kapwa. No? Matuto tayong maging masaya sa happiness. Kahit hindi na maging masaya, huwag na mangialam sa buhay ng iba. No? Maging masaya na may mga blessings din sa iba. Kasi pagka ganun ka, yung mga darating din blessings din sa'yo eh. May bless ka rin, lalo kung mabuting ang tao. Galing mismo kay God, hindi galing kay Satanas, okay? Merong mga pinapayaman ng devil, yes, pero ang kapalit niyan, kaluluwa nila, eternal na pagdurusa doon. Kaya mas maganda talaga yung matanggap na blessing, galing kay God. Diba? Galing kay Jesus Christ, galing sa God na Ama. Kasi si Jesus Christ ay ang anak. No? Kaya nung tao si Jesus Christ, nanalangin pa yan siya sa Ama niya sa langit. Kasi may tatay siya dun eh. Yan ang send sa kanya dito, di ba? And yan ay pinaparating ng ganyan na parang daan lang ako ba? Parang daan tuloy. Parang ako ay mediator. Sabihin na natin mediator, no? Or between God and humans. Ako ay parang interpreter lang ng God. Yan. Ito, wala reversal ta. Yung ganito. Pero yung magsisend sa'yo niyan, itong darating sa kanya, nagkamali ako ng tanong eh. Sa magsisend to, parang darating sa magsisend. Ito, abundance, kasaganaan, prosperity, madami negosyo. Mas abundance tayo, fish king o diamond. So,
Abundance. So, may water pa dito. Sign of abundance. Yan ang darating sa magsasend yan sa'yo. Napakasagahan ng buhay. No? Abundant. Siguro, yan ay blessing ng God yan sa kanya. Kasi, tutulungan ka niya. At, ito din darating sa kanya. Para ma-relax siya. Kasi, baka magkaroon ng bangka or else ay mamasyal sa Slough, no? Sakay ng flatboat o ship dito eh. So yan. Sa inyo na to. Sa niredingan na naman. Okay? Kung sino man yung mga kung sino man niredingan ng God. O kung sino-sino. Basta ganun. So yan. Bear. Maging happy ka, maging masaya ka, maging positive kasi may dilaw din naman dito. Ma-relax ka. Harmonious yung environment mo. Lalo kung nasa lugar ka o pumunta ka sa lugar na mapuno yung paligid, no? Na komportable, maliwalas. Basta maging happy ka, na maging happy. And maramdaman mo yung may nagmamahal sa'yo. Loved. You're being loved. Appreciated. And truly happy. Living a positive life. Good life. There's harmony. Balance. Ganun. So, hanggang dito na lamang for collective reading, guys.